Sige bro, sugod na. Alright. So, magandang araw sa ating lahat, no? Ako nga pala si Ginoong Richard B. Danieles at ang kasamahan ko ngayon na mag-uulat para sa araw na ito ay sina Graciel Dinopol at Robertson Balanay. At ang aming iuulat ay tungkol sa pagsulat ng mananaliksik at presentasyon ng natuklasan. So, ang pagsulat ng ulat, pananaliksik at presentasyon ng natuklasan ay mahalagang bahagi ng proseso ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay may mga kahalagahan na nagbibigay ng mga bagong kaalaman, nakakatulong sa paggawa ng mga matalinong desisyon at pinatunayan ito ang mga argumento o teorya at lumikha ng mga bagong ideya at solusyon. At meron naman, punta naman tayo sa kahalagahan ng pananaliksik. Una, ito ay nagbibigay kaalaman. Kasi nga, kapag tayo ay nananaliksik, at kung ano man ang ating natutuklasan, ay maaari itong magiging sanhi o daan o tulay sa panibagong kaalaman ng mga mambabasa ng ating pananaliksik. At pangalawa, ito ay sumusuporta sa desisyon kasi nga kapag gumawa tayo ng mga pananaliksik, kapag kung ano man ang naging resulta nito, ay siyang maging basihan o basis para tayo ay makapaggawa ng sapat na desisyon at nang sa gayon, ito ay magiging konkretong ebidensya o pansuporta upang makapagdesisyon tayo ng tama. Kasi meron tayong pinanghahawakan na mga pananaliksik, meron tayong pinanghahawakan na data na siyang nagsasaad na maaaring gawin ang naturang desisyon. Pangatlo ay nagpapatibay ito ng ebidensya. So gaya ng nabanggit ko kanina, kasi nga sa pamamagitan ng pananaliksik, makakapagpresenta tayo ng mga ebidensya tulad na lamang ng mga statistics result at saka maaari din nating i-presenta yung kung ano man ang mga ating natuklasan based sa ating pananaliksik. So ito ay magiging basihan kasi again, ito ay nagpapatibay ng ebidensya kasi meron tayong hinahawakan. And maaari natin kung meron mang magko-question sa ating mga desisyon, meron tayong maipapakitang ebidensya. Kaya naging mas matibay pa ang ating mga ebidensya sa pamamagitan ng pananaliksik. Pang-apat, ito ay nagpasimula ng inobasyon. So, gaya ng mga nangyayari sa pangkasalukuyan, no? Marami ng mga makabagong teknolohiya o mga inobasyon na mga nagagawa. At yan ay dahil mismo sa pananaliksik. Kasi nga, kung